Hello, Micaela. Um, Hello, good afternoon. How are you? Good. Good. Okay, so are you ready for our class today? Yeah. Ready. Okay, so let me share my screen. Wait a minute. Okay, so today we are going to have a review on your, what subject is this? AP? Yeah. AP. Okay. So, and because of that, we are going to speak Tagalog. Okay. So, wait a minute. Let me just, a minute. All right. Oops. Okay. Wait a minute. Okay. This one's better. Okay. So, tayo ay magsisimula na. Okay. So, sa una nating pag-aaralan, meron tayong panahon at klima. Ano ang pinagkaiba ng panahon at klima? Yung mga weather. Weather. Okay. So, weather, I think that is our panahon. Okay. So, pag sinabi nating panahon, yun yung nararamdaman natin sa ating kapaligiran sa maikling oras lamang. Halimbawa, sa araw na ito, maaraw ba, maulan, maulap, o di kaya mahangin. Yun yung panahon. Pero pag sinabi nating klima, ito yung pangmatagalan na tumatagal ng mga 3 buwan o kaya kalahating taon. Pag sinabing kalahating taon, ilang ano yon, ilang buwan yon? Kalahating taon. June to November. June to, it's July to December. So pag sinabi nating kalahating taon, ibig sabihin nun, 6 na buwan. Okay, so titignan natin. Okay, ulitin natin. Pag sinabi nating panahon, pakibasa nga po itong, yan, itong sinalong guhit ni teacher. Ang panahon or weather ay kondisyon ng mga sa isang lugar or malaking oras. Maikling oras. Mas Ayan. So, for a shortened period of time. Okay. So, ano naman ang atmosfera o kondisyon ng kalangtan? Ayan. So, pakibasa nga ito. himpaparin. Himpapawirin. Himpaparin din ang isang lugar sa tiyak ng oras. Okay. Kondisyon ng atmosfera o ng kalangitan sa isang lugar sa tiyak na oras. 'Di ba pag nanonood tayo ng news, nakakanood ka ba ng balita? No. No. Okay, so sometimes try to watch news so that you will know the things, what's happening around you. Okay? So mahalagang Sometimes iti-check ko yung group chat kung sa school kung may pasok or hindi. Yes, okay. So, yun po yung isa sa mga tinitignan nila, yung panahon. Tinitignan nila yan minsan kung paano malaman or para malaman kung may pasok o wala ang mga estudyante. Yan. Kasi pag maulan ang panahon, ibig sabihin pwedeng magbaha. 'Di ba? Kapag nagbaha, syempre hindi na nila papapasukin ang mga estudyante. Tama ba, Micaela? Yes. Okay. So ano naman ang klima? Pakibasa nga po. Ang klima ay nalalarawan ng Hatang? pangkalahatang kalagayan ng Kapa. kaligilang sa isang lugar Mahabang pahabang panahon. panahon. Ayan. So medyo nahihirapan tayo magbasa ng Tagalog. O kapag nagbabasa tayo ng Tagalog, babasahin mo lang yung letra. Kada letra. Halimbawa, ito, na, a,
Naglalarawan. Okay lang na mabagal. Basta mabasa ng tama. Okay po ba yon, Micaela? Okay, so it's okay to read it slow. What's important is that you can read it correctly. Okay? Okay. So pag sinabi nating klima, ito yung pangkalahatan na kalagayan ng kapaligiran sa isang lugar sa mahabang panahon. Halimbawa, dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang klase ng klima. Ito yung maaraw at maulan. So, meron tayong summer at saka rainy. Yan. So, sa Tagalog, ay sa English ng klima, ito ay, pwede nating sabihin na climate. Ayan. Or pwede rin namang season. Okay? So, dalawa lang ang meron tayo. Yun ay maulan at maaraw. Yan. Ito yung klima ng Pilipinas. Meron lang tayong dalawang klima. Okay? Ano yung klima ng Pilipinas? Tag-aral at tag-ulan. Tag-araw. Can you say it? Tag-araw Tag-araw at tag-ulan. at tag-ulan. Ayan. So, tag-araw at tag-ulan. Kailan natin nararanasan ang tag-araw? Every day. Every day, yes. Every day, sometimes every day it's very sunny, right? Pero sa Pilipinas, meron tayong tag-araw at may tag-ulan. So, pag sinabing tag-araw, kadalasan maaraw. Yun ang ibig sabihin ng klima. Kadalasan, ito yung nararamdaman nating panahon. Okay? So, anong buwan na ba ngayon? Septyembre or September. So, nasaan ang September dito? November to May or June to October. Nasaan dito ang September? Tag-aral. No, nasa tag-ulan. Ulan. Tag-ulan. Okay, so pag sinabi nating November to May, meron tayong November, December, January, February, March, April, and May. Okay, so ito yung mga buwan na tag-araw. Ayan, bilangin mo nga ilang buwan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, sa loob ng 7 buwan dito sa Pilipinas, nararanasan natin na maaraw. Kaya minsan nararamdaman natin na sobrang init. 'Di ba? Nung nakaraan, umabot tayo ng 42. Tama ba? Sometimes, I remember that it will naabot sa 19. Ano yan? Alam ko, when pumunta ako sa Tubigger, ako umabot Umabot ng? Umabot ng? 90. 90? Grabe, napakataas naman nung 90. Baka nasa ano lang yon. Baka nasa 50 lang o kaya 49. Yan, kasi ang pinakamataas natin ngayon sa buong Pilipinas, I think nasa 52. Wala pang umaabot ng 19. Ako, kapag umabot ng 90 ang panahon natin o ang temperatura sa ating bansa, ako, baka sunog na tayo. Pwede na tayong magluto ng itlog kahit hindi sa apoy. Ayan. So, simula Nobyembre, Disyembre, Enero,
Pebrero, Marso, Abril at Mayo or sa Ingles, November to May, nararanasan natin ang maaraw. Hindi man araw-araw, minsan umuulan, minsan sobrang init, tapos sa susunod na araw, mainit na naman, tapos sa susunod, umuulan. Yan. So, hindi ibig sabihin nun, araw-araw umuulan. Ang ibig sabihin po ng tag-araw na klima, kadalasan or many times, maaraw. Naiintindihan? Okay. Pag sinabi naman natin tag-ulan, ayan. So, September, nandito tayo ngayon sa September. So, ibig sabihin tag-ulan. O, di ba? Madalas umuulan. Tama ba? Madalas umuulan. Meron pang ang mga bagyo. Di ba po? Di ba? Ayan. So, yun ay dahil meron tayong klima na tag-ulan. Tayo ay nasa tag-ulan. Pero, umulan ba ngayon? Yeah, Kahapon umulan? I don't know. Okay. So again, hindi ibig sabihin ng tag-ulan ay araw-araw umuulan ha. Kadalasan umuulan, pero hindi araw-araw umuulan. Ako, pag umuulan araw-araw, baka mamaya wala ng Pilipinas. Yan. So hindi siya araw-araw. Ano lang, madalas. Yan. So ito yung mga salik o mga dahilan na nakakaapekto sa klima. Pwede tayo mag-swimming. Yes. Pwede tayong mag-swimming kapag bumaha. Pero wag mong gagawin yan kasi may mga tubig na madumi. O baka tayo Kas- ay magkasakit. Ligo na lang tayo sa ulan. Yan, nang walang kulog at kidlat. Okay. So bakit ba natin nararanasan yung sobrang araw at saka sobrang tag-ulan o yung tag-araw at tag-ulan? Malapit sa Ecuador. Malapit sa Ecuador. Ayan. So, bakit ba? Kapag ikaw ay malapit sa Ecuador, ano ang nararamdaman mo? Sometimes mainit or malamig. Okay. So, mainit ang mga bansang malapit sa Ecuador. Ayan. Nandito tayo sa Ecuador. Asan ba yung Pilipinas? Ito yung Pilipinas. Yan. Ito ang Ecuador. Ay, teka lang, mali. Malapit tayo dito sa ano sa China. Nasa ano na to nasa baba na to. When sa taas. Ito. When sa pinakamataas. Nasa Taas. pinakataas. Ito. No, like, ibang bansa. Nasaan ang Pilipinas? Right, Tingnan. I think right. I don't know where because it doesn't show Filipina. It doesn't show Philippines. Okay, so let's see Philippines. Tingnan natin ang Philippines. Ayan. So, ito ang Pilipinas. Ayan, nandun nga tayo sa pinaka-baba. O, tama si teacher. Nasa bandang ibaba nga ng China. Ayan. So, kung ito yung China, baka nga ito tayo. Baka ito. Yan. Itignan natin. Meron siyang pa ganon. Ay. O, baka nga nandito tayo. Baka nga ito. Ayan. So, baka nga ayan yun. Ayan. So, ito yung Pilipinas. So, sabihin natin, ayan yung Pilipinas. Nasaan yung Ecuador? Sige nga, turo mo nga, nasaan yung Ecuador? This one. This one, okay. Ito yung Ecuador. Ayan, tama yung kinuhitan mo. So, tayo ay malapit sa Ecuador. Halos magkatabi na tayo ng Ecuador. Nasa dikit na tayo ng Ecuador. Ayan, so yan yung linya mo. Yan. Yan. So, yan yung Ecuador. Ang Pilipinas ay kabilang sa nasa mababang latitude. O, pag sinabing latitude, yun yung mga guhit-guhit sa mapa o sa globo na pahiga. When sa Okay? hayop mga bansa. What if when sa hayop mga bansa? Nasa?
high na mga bansa. Nasa high na mga bansa o yung mga bansa na nasa itaas, nakakaramdam yan ng mga malalamig na klima, na temperatura kasi hindi sila masyadong nasisikatan ng araw kasi ganito yan. O, tignan natin yung globo ay yung Earth. Okay. What is that sa baba? Ha? Dito sa baba, malamig din. Parehas malamig yan. Sa taas at sa baba. Kasi sila yung hindi nakakaramdam masyado ng araw. Kung ito yung araw. Yan yung araw. Sa tingin mo, yan ha. Okay, Bakit hindi pumupunta yung mga tao sa Arctica? Kasi po, baka masyadong malamig na doon, hindi na kaya ng katawan nila. Oh, ayan. Oh. Sige nga, sabihin mo sa akin, kung ito yung araw, yan yung araw ha, yan yung araw. Yan. Tapos ito yung mga sinag ng araw. Aling parte yung unang matatamaan ng araw? Ecuador. Aling parte dito? Yung Pilipinas. Pilipinas o yung mga bansa sa Ecuador kasi sila yung nasa gitna o nasa Ecuador. Ayan. Kaya yun yung dahilan kung bakit ang mga bansa na nasa Ecuador ay nakakaranas ng mga maiinit na temperatura. Ayan. So, meron din tayong iba't ibang klaseng hangin. Dalawa lang naman yan. So, meron tayong, pakibasa nga po ito, Hangin pahabak. hanging. Habagat. Hanging habagat at hanging Amihan. amihan. So, pag sinabi nating hanging habagat, ito ay hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Nasaan ang timog kanluran? O, ito yung Pilipinas. Nasaan yung timog kanluran? Ito siya. Timog, pag sinabi nating timog, nasa ibaba. Kanluran, dito ang kanluran. O, pag sinabi nating hanging habagat, pag ganon yung hangin niya. Pag sinabi nating hanging amihan, pag ganito yung kanyang hangin. Okay? So yung ibang parte ng Mindanao pati malapit sa ito sa Visayas. kanlurang timog. Sa kanlurang, timog kanluran, yan. Sila po yung mga nakakaranas ng southwest monsoon. Yan. So, syempre, umaabot din yan sa buong parte ng bansa. Yun nga lang, sila yung unang nakakaranas na. Umiikot-ikot lang din yan. Yan. So, pag yung hangin ay galing saan? Hilaga, silangan, yun ay tinatawag na amihan. Ay, pag galing naman sa timog kanluran, yan ay habagat. Okay po. Anong hangin ang ang galing sa hilagang silangan? Year Anong klase ng hangin ang galing sa hilagang silangan? hangin imahinan. Amihan. 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 Anong hangin ang galing sa timog kanluran? Ibang parte ng Mindanao. Okay? Anong klase ng hangin ang galing sa timog kanluran? Hangin? Hangin? Habagat. Habagat. O, tatandaan ha, timog kanluran, hanging habagat. Hilagang silangan, hanging amihan. Okay. So, meron tayong tinatawag na
temperatura. Ano ang temperatura? Ito ang lamig o init sa isang lugar. Okay. So, okay. So, sa bawat lugar ng Pilipinas nakakaramdam tayo ng init o lamig. Halimbawa, sige, tingin tayo ng klima o ng temperatura sa isang parte ng Pilipinas. Halimbawa, Manila. Alam mo ba kung saan yung Manila? Yeah, Okay, Manila. it's right next to Quezon City. Yes, it is. Okay. So, sa Manila, anong temperatura ang nararamdaman nila ngayon? Anong temperatura kaya? 31. 31? Asan yung 31? Asan yung 31? Ito. Think, Ito ba yan? yeah. Yes, okay. So, 31, mamaya pa tong 6 o'clock. So, ngayon, 5:50 pa lang, 5 o'clock, 28. Okay, so baka nga 21 na doon, mamaya ngayon sa Manila. Yan. So, ito yung temperatura. Minsan mataas, minsan mababa. Kapag mataas ang temperatura, ibig sabihin mainit. Kapag mababa ang temperatura, ibig sabihin ay Mainit. kapag mataas, mainit. Okay, kapag naman mababa ang temperatura, Malamig. malamig. Okay, tatandaan yan ha, malamig. Okay, Bakit so, tayo hindi kakaranas ng lamig? hmm? Bakit hindi na kakaranas tayo ng lamig? Nakakaranas tayo ng lamig, pero hindi sobrang lamig katulad ng mga snow. O wala tayong snow dito kasi nga tayo ay nasa Ecuador. So ngayon, taglamig ngayon kasi tag-ulan. Pero hindi araw-araw umuulan, kaya minsan may mainit. Pero madalas malamig kasi tag-ulan. O hindi man sobrang lamig pero pwede na, malamig na din. Yan. So, kung ikukumpara mo naman sa mainit, napakainit talaga. Okay. Ano naman ito? Pakibasa nga po. Attitude o taas ng lugar. Altitude. Kaya sabihin mo nga, altitude. 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 O, pag sinabing altitude, taas ng lugar. O, yung Baguio, nakapunta ka na ba sa Baguio? No. Not yet. Yung Baguio ba ay nasa taas o nasa baba? Nasa taas. Nasa taas siya ng Pilipinas. Bakit pumupunta ang mga tao sa Baguio? Kasi malamig. Kasi malamig, ayun. Kaya siya malamig, kaya malamig sa Baguio kasi nasa mataas na lugar ang Baguio. O, pero hindi laging madalas malamig doon, pero may mga panahon na mainit. Okay? So hindi laging malamig, pero Doon madalas sa Palawan. malamig. Sa Sa Palawan. Palawan. O, sa Malamig ba? Palawan. Malamig. Malamig naman. Hindi siya ganun kalamig kasi pag sinabi nating mataas, ibig sabihin nasa bundok yan. Ay, nasa bundok o nasa mataas na parte ng bansa. Habang bumababa kasi tayo ng Pilipinas, palapit tayo ng palapit sa Ecuador. O, nasan nga ulit yung Pilipinas? Aha, ayan, tignan natin ito. Ayan. Oh, itignan natin. Nandito yung Pilipinas. Ito yung Pilipinas. Sige nga, gumuhit ka nga ng Ecuador. Ayan. Oh, di It's ba? not- It's not perfect. Oh, that's okay. If it's not perfect, it's okay. Oh, ito yung Ecuador. Oops, hindi rin perfect yung kay teacher.
Oh, yan yung Ecuador. Oh, tignan mo. Hindi naman ang Pilipinas ay hindi naman siya nasa gitnang-gitna talaga. Pero yung ibaba ng Pilipinas ay nahahagip ng Ecuador. Ayan. So, ibig sabihin habang pababa tayo ng pababa, painit ng painit. Habang pataas ng When pataas-taas, malamig na. Yes. Pero depende din yun sa lugar kasi minsan yung mga lugar sa itaas wala ng mga puno. Oh. Kapag wala ng puno, edi mainit pa din. Kasi hindi naman siya lumayo sa sa Ecuador. 'Di ba? Nasa Ecuador pa din siya. So, ibig sabihin, mainit pa din. So, minsan malamig lang talaga kasi unang-una, hindi naman siya direct sa Ecuador. Pangalawa ay maraming mga puno sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Yan. Kaya napakahalaga ng mga puno at halaman. Katubigan. Yan. So, mainit ang lupa. Pakibasa nga po ito. Mainit ang lupa tuwing umaga. Ang init, malamig ang tubig dahil dito sa hangin ng pupunta sa lupa. Okay. Mainit ang lupa tuwing umaga kasi nasisinagan ng araw. Ngunit, Bakit hindi umiinit ang tubig? umiinit din yung tubig pag sobrang init. Kapag ang tubig ay galing sa bukal. Oh, alam mo ba ang bukal? I think it's like a volcano. Okay. So, yung tubig o yung lawa na napaliligiran, pinaliligiran ang bulkan, mainit talaga yung tubig doon. Halimbawa, sa bulkang Taal, Taal Volcano. Ay, tignan natin yung Taal Volcano. It's dangerous if you are super close to the volcano. Yes. But sometimes it's not. It depends on the activity or it depende sa sa nangyayari sa bulkan. Okay. So, ito hindi ito yung bulkang Taal. Saan na? Ayan. Okay, so ito. So, ito yung bulkang Taal. So, ito ba yung sumasabog? Ito na lang yung tignan natin. Ayan, ito yung pinaka top view. Yung top view to ng bulkang Taal. Ayan. Ayan. So, yung tubig dito, yung lake, kapag sinabi nating lake ay katubigan na pinalilibutan ng lupa. So, ibig sabihin may lupa dito. Ito po, tapos meron siyang bulkan sa gitna. Ibig sabihin yung tubig dito ay medyo mainit. Masarap sa katawan. Kasi po sa ilalim niyan, merong lava. Okay? Kaya mainit. Pero, dito, sinasabi natin dito, hindi naman umiinit ang tubig pero hindi masyado. Okay? Kasi, kapag uminit yung tubig niyan, ibig sabihin yung buong karagatan ay mainit. Kapag sobrang init ng karagatan, naku, mahirap yon. Okay? Pero umiinit ang tubig. Yan. Hindi lang sobra. So, minsan malamig yung tubig, madalas malamig ang tubig. Kaya kapag humangin, yung lamig ng tubig ay napupunta sa kalupaan. Yan. So, kaya minsan sobrang lamig sa mga lugar na nasa malapit sa karagatan o sa mga dagat. Yan. Sige, Micaela. Dito muna magtatapos ang ating pag-aaral dito kasi wala na tayong oras. So far, meron ka bang ibang katanungan? No. None. Okay. So, hindi natin masyadong natapos kasi medyo nag-focus tayo sa dalawang klase. Okay, so review lang din naman kasi ito. Okay, so baka ituloy natin ito bukas. Kung wala ng katanungan, tayo ay magtatapos na sa ating klase. See you again tomorrow. Bye, Micaela. Bye. Bye!